Jammers! Welcome again to Jamming! Pag-usapan ulit ang isang sikat na singer sa Pilipinas. Again, I am the eldest Chloe. I am Gian. I am Dawen. I am Ali. I am Ivy. I'm Sophia. And I'm Simony. So, ayun nga guys. Diba last week, nagkaroon tayo ng botohan kung sino yung pag-uusapan natin this week. Yeah. So, sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay si... Rachel Ango! So, ito nga guys. Magiging honest na ako sa inyong lahat. Hindi ko talaga kilala si Rachel Ango. So, last week, nung nag-deliberate tayo for our this week's episode, nahihirapan talaga ako kasi hindi ko talaga kilala si Rachel Ango. Pero, dahil mabait akong eldest, nag-research ako about it. So proud of you. Yeah! So, ayun nga. Unang-una, syempre, si Rachel Ango ay pinanganak noong August 31, 1985 sa Sampaloc, Manila. Ilang taon na daw siya? Ilang taon? Hindi ko alam. Bilangin mo. Bilangin! Ipas! 25, 40. Wow! Oh, hindi pa siya 40. 39 pa lang kasi sa August 31 pa siya mag-40. Okay. So, ayun guys. Si Rachel Ango pala, nag-start siya na sumali sa mga singing contest noong 1999. Ay, natang siya. Hindi ko alam, di. Huwag mo nang tinatanong yung mga taon-taon. Dami lang pala question yan. Tapos, alam niyo ba, na after niyang manalo sa isang singing contest noong 1999, nagkaroon agad siya ng album noong 2001. Wow! Grabe! Napakabilis ng trajectory ng career niya. So ayun, sinimulan niya daw yung career niya sa pag-cover lang ng mga kanta ni Mariah Carey. Paano na yung Mariah? Sample. Hindi ko alam, always be my baby. Bilang Whitney Houston, at mga iba't iba pang mga sikat na singers din sa iba't ibang bansa. Tapos alam niyo ba, na hindi lang basta-basta artista si Rachel Ango. Ano ba siya? Ano siya? Alien? OA talaga. Ang OA. Tapos, si Rachel Ango ay bumida sa isa sa mga sikat na movie noon na I Love You Goodbye. Yung kay Alden? Hindi ko nga. I Love You Goodbye. So, ang I Love You Goodbye, ang bida daw doon ay si Isa Calzado at Dingdong Dantes. Isa? Dingdong Dantes! Ay, naman ka mali! Dingdong Dantes. Dingdong Dantes. Tapos, alam niyo ba, na nagsimula siya 2004 sa malalaking project about Malalaki? Like, Miss Saigon. Oh! Ay, nakaka siya doon? Oh, Les Miserables. Oh, Hamilton. So, dahil hindi ko nga siya kilala deeply, syempre tutulungan din natin ang ating mga jammers na makilala siya. What? Talaga! Hello po! Ayan na. Syempre. So, pwede ba ako magtanong sa inyo? Wow! Kilala niyo ba talaga si Rachel Ango? Ikaw lang hindi may kilala sa better than you. So, unang-una, di ba nga, tayo mga Pilipino tayo, since pinag-usapan nga natin yung mga sikat na Filipino artists. So, paano naman pinopromote ni Rachel Ango yung Filipino culture natin? Di ba kasi si Rachel Ango, sumaksis talaga siya internationally. So ginamit niya yung international success niya para ma-promote yung Filipino culture abroad.
Showcase niya yung Filipino talent sa global stage like Broadway and West End. Yun. Nagbigay siya ng visibility sa Filipino artistry. Oh, really? Oh, dahil nga pinopromote niya yung mga Filipino artistry natin or mga mga culture natin dito sa Pilipinas. Paano niya naman na-promote yung mga tradition natin as Filipino since sa international nga siya Yes. So sabi mo nga, since international nga yung niya, parang collection of work. Sabi mo nga kanina, nakatala ng Miss Saigon, like Mr. Rob, Hamilton. Yung mga work niya, parang meron pa ding, what do you call this? Yung... still reflects yung Filipino cultures natin, like resiliency, yung family natin, tapos yung pride ng mga Filipino, gano'n. Siyempre, nung nagko-connect na sa Filipino, tapos yung work din niya is meron yung pursuit of excellence, may ganun siya. Pursuit? And perseverance, na yun nga, nakaka-connect sa mga Filipino people. Oh, Yeah. eh di na pagko-connect-connectan na pala tayo. So, paano yun? Eh di ba may mga Pilipino tayong mga katulad like indigenous people, paano yun na-promote sa iba't ibang bansa? Since naman, di ba, sa pagkakaalam ko, walang direct evidence na ginagamit ni Rachel Aldo yung mga indigenous Filipino sounds, languages, yung mga instruments. Since yung sinabi nga ni Gia na international nagpa-perform si Rachel Aldo, yung ginagamit niyang style is English talaga and internationally talaga yung papatok sa masa nila. Bali, nakapag-research din ako na kahit pa paano, meron naman siyang ginagamit na galing talaga sa mga katutunan natin. Like yung dong, yung flute, ayun ang pinaka The diversity. Pero hindi siya ganun so prominent, pero at least ginagamit niya. Very good yan, ah. Very good this one. Very good si Rachel Ano na yan. So, sa pagpupromote, syempre hindi natin may iwasan yung mga iba't ibang bagay. Paano naman yan na po-promote yung positive lang or controversial messages sa iba't ibang bansa? OMG! Si Rachel Aldo. Super positive ng vibes na pinapromote niya through her music and performances like True Hope, Love, and like ang tawag dito, integrity, ganun. Tapos, hindi rin siya into controversial. So, bale, into more on siya tawag dito, mga positive na messages, ganun, sa mga performances niya. Oh, ang ganda na palang nararating ni Rachel Aldo. So, paano siya nakaka-apekto or anong impact nun sa behavior or pag-iisip ng mga audience niya? Si Rachel Ango kasi, di ba, since na-inspire niya yung mga Filipino na i-embrace yung cultural identity natin and i-pursue pa yung dreams nila kahit na na ang dami nilang napagdadaan sa buhay. Na-motivate niya, since naging success nga siya, na-motivate niya yung mga Pilipino na ipagpatuloy yung dreams nila at mas na-motivate sila na gawin yun. Yan nga, perseverance and Yes! Be tandaan niyo yan, Jammers. Perseverance and resiliency. Okay. Okay. Guys, so eto, dahil nga, syempre, nakakarating na siya sa iba't ibang bansa. So, hindi marami siyang fans na naniniwala sa kanya, nagmamahal sa kanya, di ba? So, paano naman nakaka-relate yung mga fans niya sa kanya, sa music niya, ganun?
Hindi, kasi siguro sa pagkaka-deliver niya ng songs, yung sa mga performances niya, since iba kilala naman natin si Rachel Ann. Yes. Pagka nagpe-perform siya, yung pag-deliver niya ng song, sobrang powerful, sobrang heartfelt. Madadala ka talaga. Yes, di ba? So yun, lalo sa mga theater performances niya at sa mga ballads. Pero actually, kahit hindi fans, makaka-relate sa kanya since yung mga works niya about love, tawag dito, identity, personal struggles, ganyan. So, sobrang diverse. Makaka-relate talaga kahit sino. Oh, grabe. Very flexible. Very Ang flexible. kanyang Flexible, like you. So, ayun pala, sobrang evident pala ni Rachel Ango sa naitulong niya sa industry ng entertainment ng buong Pilipinas. So, sana, katulad ko, natuto din yung mga jammers natin tonight. Like, ang dami natin natutunan about kay Rachel Ango. So, ano Lalo pa na ba ang natutunan mo? Ikaw wala dapat tanungin. Summary. So, ayun, like, dito sa atin sa Pilipinas, kahit hindi man tayo mahilig na lumabas ng iba't ibang bansa para ipakalat yung mga tradisyon natin or yung kahit yung music at yung acting skills natin. At least, may mga katulad ni Rachel Ango na nakakalabas ng bansa at naipapakilala na ang isang Pilipino ay isang talentado talagang Pilipino. Diba? Like, sobrang, sa mga sinasabi nyo kanina, like, sobrang dami niya na palang naiambang sa industriya ng Pilipinas. Yung bagal pala dito. Hindi ako na-inform eh. Like, so, ayun guys, that's wrap up our podcast today about Rachel Ango. So, for our next week, ang pagbobotohan po natin sa comment section ay may 3 po ulit tayong pagbobotohan. Una-una po, si Miss Lea Salonga. Pangalawa, Miss Asa Santos. At ang pangatlo po ay si Miss Irma Adlawan. Big time! Oo, big time! So, comment down lang po na mga gusto yung pag-usapan namin sa baba. So, that's it, guys! Welcome, See you again, guys, for the next Janet!